Ay, masayang balita at mabuting balita ngayong araw pong ito ha. Pinawalang bisa po ngayon ng Korte Suprema yung ginawa ng mga bangag na ilinilipat ang pondo ng PhilHealth, 69 billion, para gamitin para sa infrastruktura. Ay naku po, alam nyo naman po, tayo talagang nagsulong ng universal healthcare at talagang layunin natin ay talagang para lahat ng Pilipino ay hindi na mamamatay dahil lamang sa kahirapan. Alam nyo ba, dito nga sa aking karanasan dito sa Europa, no, dahil dito sa Europa ko natutunan yung universal healthcare na yan. Unang-una po sa Inglaterra nung ako'y nag-aral. Abay, na-shock talaga ako dahil nung ako'y pinapunta ng community nurse sa community center, ay binigyan na kaagad ako ng 3 buwan ng gamot at saka libre daw ang lahat ng aking blood test kada 3 buwan doon sa pinakamatandang hospital sa buong mundo, yung St. Thomas Hospital, kung saan din nagtrabaho si Florence Nightingale. At na-shock nga ako na wow, libreng-libre ang aking mga gastos, no, dahil under universal healthcare po talaga, hindi lang po yan insurance. Bagamat yung mga kaya magbayad, meron din nga talagang binabayad. No? Pero ito po talaga ay pagtugon at sa obligasyon ng Estado na ibigyan ng mabuting kalusugan ang mga mamamayan. No? Kaya napakabuti po talaga niyang universal healthcare na yan. Kakahiya nga po nung aking in-sponsor yan sa Kongreso, abay itong aking staff, hindi man lang pinalitan yung ministry to department. Talagang ginaya yung batas ng UK. No? Well, hindi po siya perpekto kasi ang nangyari, dahil ko talaga sanang buwagin yung PhilHealth. Bakit? Kasi pag PhilHealth, ang buong akala nila insurance. Hindi po. Ang malaking pagkakaiba sa insurance at saka universal healthcare, sa insurance, yung mga benepisyo ng mga miyembro ay nakadepende lamang sa mga nakolektang premiums. No? Pero sa universal healthcare, talaga aminado tayo na kulang ang mga premiums para bigyan ng solusyon. No? Yung libreng paggamot at libreng gamot para sa lahat at kinakailangan tustusan ng pondo galing sa kaban ng bayan. Sa ating batas po, ang funding ng PhilHealth para sa universal healthcare ay manggagaling sa, number 1, budget ng pangtaunang budget. Kaya dapat po talagang binibigyan ng pangtaunang budget ang PhilHealth kasi hindi naman talaga sapat yung premium sa ibinabayad. No? Pangalawa po, yung sa sin taxes, yung nakakolekta po sa tobacco at saka sa mga alcohol, kalahati niyan talagang dapat mapunta sa universal healthcare. Tsaka kalahati ng kita ng PAGCOR, kalahati ng kita ng PCSO. No? At syempre, meron pa rin doon sa budget ng Department of Health. Alam natin po na hindi sapat-sapat yan para sa ngayon ay magawa yung nangyari sa akin sa Netherlands. So, dito sa Netherlands na libre talaga ang aking operasyon. 2 operasyon na pong nagawa sa akin. Isang major sa spine, isang minor sa scap. No? At lahat po yan ay sagot ng universal healthcare ng Netherlands. No? Alam ko naman po na wala pa tayo sa puntong yon. Kasi naman, unang-una, ang Netherlands laking yaman kaysa sa Pilipinas. Pangalawa, 15 million lang po ang katao nila, tayo 110 million. So alam ko na kinakailangan mag-ipon pa ng pondo para yung pondong yon ay magamit nga para sa universal healthcare. At saka hindi po yan parang parang pondo ng GSIS na dapat ini-invest. Lahat po, kabuuan ng pondo na napupunta sa PhilHealth, dapat po yung gamitin para lamang sa unang-una, karagdagang benepisyo sa mga miyembro ng PhilHealth at pangalawa, para po pababain ang premiums na binabayaran ng mga miyembro ng PhilHealth. Kahit ano pa pong ibang dahilan ng paggastos ng PhilHealth, yan po ay labag sa batas. At dahil dyan po, yan po naging desisyon nga ng Korte Suprema, na ang pondo ng PhilHealth dapat mapunta lamang sa universal healthcare, hindi yan ginagamit sa infrastruktura dahil ang nangyari po sa oral argument, inamin nila na itong pera ng PhilHealth na 69 billion ay ginamit para sa tulay na nagkaroon na ng pondo galing sa South Korea government. No? Ang dahilan ng gobyerno, meron daw supposedly crisis. No? At pag nagkaroon ng crisis, pwedeng maglipat-lipat ang presidente ng mga pondo. Sabi ng Korte Suprema, hindi. Kasi wala namang deklarasyon na merong krisis. Dahilan para mag-exercise ng kapangyarihan yung presidente na maglipat-lipat ng pondo. No? At saka pangalawa, sinasabi pa ng president ng Korte Suprema, pero ito ay hindi kabahagi naging ruling. No? Kasi ito ay hindi naman talaga, kumbaga, ang issue na dinala sa Korte Suprema, kung ano yung ng Kongreso at ng Ekotibo na gumastos galing sa unprogrammed funds. No?
So maraming mga nagdi-dissenting dyan na nagsasabi nga na basta ang program funds, yan talaga ay labas at labag sa saligang batas. Dahil ang sabi nga ng ating saligang batas, wala dapat lalabas sa pondo ng kaban ng bayan nang walang basbas ng mga representante ng taong bayan. At ang basbas ng mga representante ng taong bayan, yan ay sa pamamagitan ng pangtaunang batas na pinapasa na pantaunang budget. So, pero malinaw po sa desisyon ng Korte Suprema, hindi po pwedeng gamitin ang pondo ng PhilHealth kung hindi para sa universal healthcare. Hindi po pwedeng gamitin yan para sa mga kalye, sa mga tulay. Dahil yan ay para lamang sa kalusugan ng marami at bilang pangunahing nagsulong ng universal healthcare sa Kongreso, ng 17th Congress, sinasabi po, tama po ang Korte Suprema dahil ang ating intensyon talaga, gamitin lamang ang pondo ng universal healthcare para darating tayo sa punto kung nasaan ngayon ang mga bansa ng Europa, kasama ang Inglaterra at Netherlands, kung saan ako nakinabang sa universal healthcare, na libre na dapat ang lahat ng gamot at libreng paggamot. Kung hindi man tayo makabigay ng libreng gamot at libreng paggamot, at least mas marami ng mga cases ang po pwedeng mabigyan ng pondo ng PhilHealth nang sa ganon hindi naman masyado masakit sa bulsa ng mga mamamayan. Pero sa ngayon po, dapat ang ating target magkaroon na ng zero billing para sa lahat, no? Siguro naman po pwede natin gawing zero billing yan dun sa mga pampubliko mga hospital na pinupuntahan ng mga mahihirap at hayaan na natin na yung mga mayayaman magbayad kung kakayanin naman magbayad, no? At least yung mga talagang nangangailangan ng tulong sa gobyerno, sila dapat ang magkaroon ng zero billing, no? At sa tingin ko ngayon ay nagagawa na yan, no? Dahil sa batas na universal healthcare at saka dun sa malasakit na batas naman ni Senator Bongo. So complementary po yan, no? Pero sa totoo lang, yung malasakit, yan naman po talaga ay fast track lang. Fast track niya yung objective na universal healthcare. Ang objective talaga ng universal healthcare, zero billing para sa lahat, no? Lalong-lalo na sa mga mahihirap. So bukod pa doon sa tagumpay na kinakailangan ibalik ang when they ordered the return of the 60 billion pesos funds of PhilHealth transferred to the National Treasury, and they were also unanimous in permanently prohibiting the transfer of the remaining 29.9 billion pesos fund balance. Sumang-ayon ang lahat ng mga mahistrado ng Korte Suprema na dapat ibalik sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang 60 billion pesos na kinuha ng gobyerno at inilipat sa National Treasury. Permanente na ring pinagbabawalan ang gobyerno, partikular ang Department of Finance, na ilipat ang natitirang 29.9 billion na fund balance ng state insurer. Mayorya ng mga maestrado ay sumang-ayon na unconstitutional o labag sa saligang batas ang utos na ilipat ang kabuuang 89.9 billion pesos na pondo ng PhilHealth. Kaya pinawalang bisa din ang Special Provision 1D Chapter 43 ng 2024 General Appropriations Act o 2024 GAA at ang Department of Finance Circular No. 003/2024. Ayon sa Korte Suprema, isang rider o isang probisyon na isiningit lamang sa 2024 GAA ang naturang probisyon at wala naman talagang kinalaman sa national budget. Hindi rin malinaw ang isiningit na probisyon dahil gumamit ito ng terminong fund balance na hindi naman nakasaad o ipinaliwanag sa 2024 GAA. Void o invalid rin ang nasabing special provision dahil binabago o inaamyendahan ito indirectly ang syntax laws at ang Section 11 ng Universal Healthcare Act na nag-uutos na dapat magtabi ng reserbang pondo ang PhilHealth at ang sobrang pondo ay gamitin sa investment. These measures undermine the very nature of PhilHealth funds as pooled resources for social health insurance, hinder the UHCA's goal of delivering comprehensive and universal health care, and ultimately violates the people's right to health and to an affordable, sustainable, and accessible public health insurance. The Supreme Court also denied the petitioner's request to determine the liability of the DOF Secretary for technical malversation and/or plunder, ruling that such matters are improper for resolution in this case. Pero paglilinaw ng Korte Suprema, hindi naman ito otomatikong nangangahulugan na mayroon ng pananagutang kriminal sa
dating Finance Secretary at ngayong Executive Secretary Ralph Recto. Sa pahayag na inilabas ng kalihim, sinabi nitong iginagalang ng Malacanang ang desisyon ng Korte Suprema. Iginiit rin nito na inilipat lamang ang pondo alinsunod sa mandato ng Kongreso at pahintulot ng mga legal agency ng gobyerno. Wala rin anilang pananagutan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsertipika bilang urgent sa 2024 GAA, kung saan isiningit ang probisyon para sa lipat pondo dahil sinang-ayon naman ito ng Kongreso. Hindi naman anila labag sa saligang batas na sumulat noon ang Pangulo kay dating House Speaker Martin Romualdez upang pabilisin ang proseso sa pagpasa ng panukalang budget ng gobyerno. Nagpasalamat naman ang health advocate na si Tony Leachon sa Korte Suprema sa naging desisyon nito sa kaso at sa mga petitioner na buong paninindigang ipinaglaban ang kasong ito para ipagtanggol ang pangakong health for all. Batay naman sa desisyon ng Korte Suprema, dapat ibalik ang 60 billion pesos sa PhilHealth at idadagdag ito sa kanilang budget para sa susunod na taon.